Because of religious our country is not advancing. It's not true. Hindi nag-advance. Tsaka hindi naman religious ang country as a country. May majority religion nga, pwede religious country. Mali-mali na naman eh. Walang research na ang Pilipinas religious siya as a country system. May dominant religion lang siya, pero siya as a system, constitution, hindi siya religious, secular siya. Mali yung mentality niyo. Sige nga kuya. Kung hindi talaga nakakababa ng ano yung religious mo, bakit yung bansa natin ligwak na ligwak dahil sa mga ano, sa mga ano patunay na religious ang dahilan kung bakit? Corruption. Sige, can you give me a research whether a news, yes, established news na religious ang dahilan kung bakit nag-corrupt? Pakibigay mo yung link. well, basically, Teka lang bro, wait bro. Pakibigay mo yung link na ang reason ng corruption, religious. Pakibigay mong link ng news. ay hindi ako nakikipag ano kuya, dialogue lang Hindi, tayo. argumentative ka kasi. Dialogue lang tayo dito. Wala problema. Yun na nga, dialogue na nga. Dialogue lang tayo dito. Papalisin mo pa ako eh. Yan yung dialogue. Para pakiano lang. Dialogue lang tayo. Do you have a reference ka bro ha? Be honest bro. Do you have a reference in news, whatever published university studies, na ang reason ng corruption is religious? Do you have a link for that? Or no? Okay. Let me talk now. I Yes cannot or give you right now. I'm just using my own logic. Your own logic yan. So pangit yan. Huwag ganyan. Pero Gusto totoo mo naman lang yung yung dialogue. Maging honest ka sa dialogue. Ano ba ida-dialogue mo? Yung logic mo lang? Opinion mo lang? yung mga dialogue. Yung mga ano, Cristiano Ronaldo. Teka muna. You are dialoguing with search, dialogue with a reference, dialogue lang ng tsamba-tsamba lang ng emotion mo, ng opinion mo. Dahil nga, Ano bang gusto mong kind of dialogue? dahil nga sa inyo, ang mga religious people, hinold nyo nga yung politika natin. So ang tanong ko sa iyo, sa North Korea, ang North Korea ba pa-advance o pabalik? Dictatorship naman yung sa kanila eh. Sagutin mo lang Wala please. namang kinalaman yun. Sagutin mo lang ang North Korea ba pabalik, Magbago na topic. advance o pa-downgrade o pa-upgrade? Huwag kang magbago ng topic. Huwag kang magbago. Di sagutin mo lang yung discussion tayo eh. Ano ka ba? Ang tanong ko sa iyo, ang North Korea ba downgrading o upgrading? Kumalma ka lang kuya. Kayo mga Yan Kristiyano. kasi sa ayos eh. Yan ba talaga ugali nyo? Yan ba Hindi kasi wala ka sa ayos kasi. Pinapagalitan lang kita kasi nga ang gusto mo, dialogue. Ngayon dinadialogue na kita. pagalitan mo? Sino ka Hindi ka para maayos pagalitan eh. ako? Siyempre may karapatan akong manita sa'yo. Kasi wala ka sa ayos. Bakit hindi ka ba tao na hindi ka nagagalit? Yan ba yung tinuturo ng Biblia? Yan ba yung tinuturo sa inyo ng Ay, Biblia? ba't mo pinuputong Biblia? Ang sinisita ko lang yung ugali mo, yung style mo, sinisita ko. Hindi ko gusto yung style mo. Naintindihan mo? Yung style mo. Oh, sige. Ako magsalita. Gusto mo muna sarili mo. Kung gusto mong dialogue, yung ganyan. Oo, tapos ka na. Hindi naman kita inaano eh, sinisita ko lang yung style mo. Tapos ka na. Yung 80s na style mo, atheistic na style mo, mali yan. Yusin mo Tapos ka na. yung style mo. Oo nga, tapos ka na. Anong ano mo? Anong sabihin mo? Again, hinold nga ng religion natin. Sagutin mo lang muna yung tanong. Kasi kung hindi mo masagot ang tanong, parang sabi mo lang, hindi ko po masagot yan, Brother Jim. Pasensya na po. Sige, sumasagot Ano ako pa. Huwag ka kasi Sige, basta. tanongin kita ulit ha. Sige, tanongin kita ulit ha. Be honest lang kasi pangit yung mga pag-usap sa ganitong tao, hindi naman maayos kausap. Ikaw naman yung hindi maayos kausap, di naman kami mga religious. Ikaw naman yung paorong kausap eh. Ang tanong ko sa iyo, ang North Korea ba pa-downgrade or pa-upgrade? Sagutin mo lang. Ano ng religion sa North Korea? Hindi kasi ang argumento mo dahil sa religion ng bansa daw ay nagiging pabalik. Ano sabi mo kanina sa comment? Basahin ko lang comment mo ha, huwag ka magalit sa akin ha. Sabi mo kasi, cause of religious, mali-mali pa nga grammar mo eh, because of religion dapat nang ilagay mo dyan eh. Because of religion, our country is not advancing. Yun ang premise mo eh. Totoo naman. So, saan yung fact noon? Ay, makinig ka muna kasi. Sige. Huwag ka magalit sa akin na kung sisitahin kita ha. Sige. Hinold nga ng religion nyo, yung bansa natin, bakit ko nasabi? Sige. Una, sa divorce. Sobrang daming mga taong hindi makapag-access ng divorce kasi yun sa libro nyo, sabi na bawal, ang divorce is about social structure dyan. Sunod naman,
yung mga rights ng LGBTQ. Dahil sa religion nyo, hindi na pa-practice ng ibang tao yung mga rights nila. Which is, they tend to Okay. basta rin sa bansa natin kasi nga kayo mga Kristiyano, mga homophobic pa kayo. Mali. Okay, sigutin ko yan na. Huwag ka muna. Kalma ka lang aso. Benefit ko lang yan. Nagsasalita pa ako. Tingnan mo, bastos ka. Nagsasalita pa ako eh. Nagsaside comment ka eh. Ikaw nga ang bastos sa totoo lang. Ikaw nga yung bastos eh. Nagsaside comment ka. Do you want a respect? Kasi ang respect nakakamtan yan. Maayos ka. Baka mabastos kita ngayon. Ikaw na unang nabastos. Ikaw nagsabi yung homophobic kung ano na pang sinasabi mo. Sino ka ba? Sino ka ba? Ha? Babastos eh. Loko ka pala eh. Nasa Biblia naman yun. Very stupid argument yun. Kasi Ano naman talaga kasi yung bansa natin consists of 90% of Catholic. kapag ka ba binibigyan mo ng rights na mag-practice ang LGBT, will that sign that ang country is mag-grow? Hindi rin naman eh. Yes. Time of Sodom and Gomorrah. Ang time of Sodom and Gomorrah, maraming bakla. Pero nag-advance ba sila? Hindi. Nagiging corrupt sila, nagiging immoral sila. So the argument of this guy is very stupid. Hindi factual yung ang kanyang argument kasi ang argument niya agad, LGBT rights. Tapos ang kanyang premise, hindi daw advance ang country. So are you saying na kapag nagkaroon ng LGBT rights ang bansa, reasoning ka nga, boy. the sign na mag-a-advance ang country? That's a very stupid. Walang research na ganyan. Walang fact na ganyan. That is a very stupid argument na I've ever heard from this atheist. Gagamitin mo na naman yung libro mo. Saka pangalawa, kasi kung dialogue ang gusto mo, maging dialogue maging dialogue based, maging factual based. Hindi yung utak mong kuro-kuro, walang outline yung utak mo eh. Maraming pinatayo na mga eskwelahan sa Pilipinas, back up ng religious moral code. Ang nagpapatakbo ng education sa bansa, pati ng Department of Education, religious ang back up ng moral code, hindi atheism. So are you saying na itong educational system sa ating bansa katangahan kasi hindi nag-a-advance o sadyang kayo na mga ateista, wishful thinking lang ninyo yan? Kung yan ang argumento mo, magpakita ka ng link, magpakita ka ng research ng atheistic moral code, yun yung back up ng mga libu-libong eskwelahan sa Pilipinas. Walang ganun. Hindi atheism, kundi religious moral code. Hindi atheistic stupid code. Tapos ka na. Nagets mo ba? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? O hindi mo nagets? Tapos ka na nga. Nagets mo ba? Hindi. Ayaman. So hindi mo nagets. Nagets ko. Tapos ka na Okay, ba? very good. Nagets mo. Salamat. Tapos ka na ba? Next. Nagets ka na. Magsalita na ako, huwag kang bastos ha. Sige. Sige. Basta huwag kang mang side comment sa mga Kristiyano na hipokrito. Kasi pag ganyan, ikaw ang bastos niya. Paano yung mga Kristiyano na pinalaki from nursery, pinalaki from toddlers, are you saying na bastos yung mga yan? Kung hindi ko ba naman stupid ka eh? Anong karapatan mo to accuse the Christians if you are not a crazy man? Ikaw nga nababastos dito. Kaya huwag ka mang bastos. Kung gusto mo na respetuhin ka namin, huwag ka mang bastos. I will post this video that you are a rude, you are disrespectful, at ikaw ang una nag-trigger lang ng disrespect, at ikaw ang trigger ng mga pambabatot at generalization sa terms na wala ka namang karapatan para mag-judge. Pangalawa, ang argumento mo ay napaka-stupido, stupid, very crazy, hindi factual, hindi realistic. Kasi ang sabi niya, ang ating bansa daw, bakit mo ginajudge ang bansa na pabalik? Anong karapatan mo mag-judge? Hindi ba't ang ginagawa ng ating gobyerno, sinusubukan na magkaroon tayo ng modernization, lalo na sa ating Armed Forces of the Philippines? We are working our very best of the best na ipagpatuloy ang modernization program ng Pilipinas. At hindi lamang yan. Kahit sa economical dealings, pinapalawak ang economical dealings ng bansa. Tapos sasabihin mo, i-judge mo yung bansa mo, kung di ka naman saraulo ka, na paatras daw ang bansa. May mga struggling lang tayo sa resources. Yes, we accept it kasi hindi naman agad-agad nasasagot yun. Pero by this process na nakikita natin, na nakikita-obserbahan natin, nagpo-progress kahit paano, nagpo-progress naman kahit konting. Idedepend kilo yung bansa natin. Ang bansa po natin hindi totoo na pabalik, kundi ang bansa natin is advance ng pa-advance. It can be slowly but surely. It says to our research na ang Philippines is growing but not fast. Hindi siya mabilis. Sobrang bilis talaga. Oo. Pero nag-grow siya. Paano yan? Yung sabihin mo na ang bansa mo hindi nag-a-advance, you're insulting the country. And you're insulting those people na ginagawa nila ang best nila na para maging advance ang bansa natin, na hindi naman religion na ginagamit nila eh. You're insulting them. You're putting words to them. Insulto niya, bansa na mismo insulto niya eh.
Sorry lang sa kanya.